sa kanyang salita. Basahin natin ang Great Commission ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Si Jesus nang nagkukomission sa atin. Amen? Kaya dito niya, sabi niya sa Matthew 28 verse 18 to 20, basahin natin sabay-sabay. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Tayo manalangin. Yes, God, pinupuri ka namin, O God, pinapasalamatan. Salamat, O Diyos, dahil party kami sa mission mo dito sa lupa. Nauunawaan namin ito dahil binuksan mo ang espiritual na pangunawa namin. Kaya Lord, sa oras na ito muli, ipapaalala mo muli sa amin sa pamagitan ng pagsasalita mo. Gamitin mo, kasangkapanin mo lamang ako as your servant na daluyan ng iyong labasan ng iyong mga words, so God. Mangusap ka sa bawat isa sa amin dahil lahat naman kami mga anak mo, oh God. Kaya sabi mo sa iyong salita, all believers, oh God, ay kinukomission mo ito. Kaya Lord, sa oras na ito, I ask God na linisan mo kami, O Diyos, patuloy, anuman mga hindrances o obstacles na hindi namin ma-absorb, hindi namin maunawaan at hindi namin maipamuhay ang mga salita mo sa oras na ito. You know everything because you are a sovereign God. God, kaya Lord, hinihiling ko ang kapatawaran sa bawat isa sa amin, ang kalinisan by your blood, Jesus, na nabubos sa cross ng Kalbaryo. Alisin mo anumang mga pagmamalaki, kayabangan, o hindi maturuing puso na mayroon kami sa oras na ito. Inaalis namin sa pangalan ni Jesus sa katawan namin, sa katawan ng bawat isa. In the name of Jesus. Sinusuko po namin sa iyo, God, at patuloy na dumaloy sa amin ang maturuin na puso, ang masunurin na puso, ang God, hallelujah, ang karunungan mo, ilagay mo sa aming mga kaisipan para mas lalo naming maunawaan ito at pipiliin namin ang sumunod sa kalooban mo. Kaya God, guide us, Holy Spirit, sa aming pag-aaral ngayon, O Lord God. Manatili sa amin ang kababaang loob. Manatili sa amin, O Diyos, hallelujah, ang kaliwanagan na nagmumula sa iyo. Maliliwanagan ang aming kaisipan, maliliwanagan ang aming mga puso't, O God, hallelujah, at aming mga damdamin. Kaya God, maghari ka habang kami nag-aaral ng iyong mga salita. Maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, God, sa gagawin mo at pangungusap mo sa bawat isa sa amin. We give you praise, give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya ina-appreciate ko ang bawat isa. Pwedeng kamayan mo yung katabi mo, sabihin mo, I'm glad that you are here. Amen. Praise God. Hallelujah. Na-appreciate ko ang bawat isa sa atin. Alam ko na hindi basta-basta ang pagpunta sa gawain ng Lord dahil real talaga na may kaaway, na pwede kang hadlangan, pwede kang pawalan ng gana, mga ganon, katamaran, dami yan. Amen? Pero nagtagumpay ka dahil nakarating ka ngayon sa bulwagan na ito. Amen? Dito, itong verse na ito, scripture na ito ay natapos na yung kamatayan ni Jesus sa Garden of Eden. Hindi naman sa cross ng Kalbaryo, no? Ang layo naman yung isip ko. Di ba? Natapos na, kaya nga inaalaala na natin kanina, di ba? Dahil party tayo sa inihahanda niya sa kalangitan ng lahat ng mga gumagawa nito, sabi ni Pastor kanina, ay sumasa atin ng Diyos. Amen? Praise God. Kaya yan, natapos na. Bago siya pupunta sa langit, amen? Ito muna ang Great Commission niya sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sa mga disipulo niya, ang kinaharap niya sa panahon niyan. Hindi lang 12 na tao yan, 500 sila. Amen? 500 people, no? Ang hinaharap niyan. Kaya hindi lang yung 12 disciples. Amen? Anong sabi ni Jesus? Tapos na. Ibinigay na sa Kanya ang authority. Can you imagine? Mayroon at pag pagtagumpayan natin
ang ipinapagawa ng Diyos, mayroon at mayroon tayong matatanggap sa Diyos. Kaya nga naghihintay ang mga kuruna natin sa kalangitan. Amen? Hindi lang tayo taga-langit, kundi may mga prizes pa tayo na matatanggap. It depends sa ating mga ginagawa ngayon. Amen? Kaya nga, ang sabi ng kanyang salita, hindi niya sinabi na mag-ipon ka dito sa lupa, kundi mag-ipon ka, kayamanan mo sa langit. Kasi ang nais ng Panginoon, yung pang-eternal mo na buhay. Kasi dito, pansamantala lang. Amen? Kung may mga na-accomplish man tayo, bonus yan. Amen? Maganda yan. Amen? Kasi kailangan natin. Pero wag mo nang pagandahin kasi iiwan mo rin lang. Di ba? Hello? Sa taong kong ito at may mga nararamdaman ako, alam ba ninyo, iniisip ko, bukas baka hindi na ako gigising. Mga ganun eh. Kaya ngayon, pinagbubuti ko ang paglilingkod ko sa Diyos. Grinagrab ko yung buhay ko sa bawat araw. Kasi hindi natin alam eh. Hindi dahil may sakit ka, siya ang mauna. Hindi eh. Mayroon naman nauuna na walang sakit. May nauna naman na mas bata kaysa iyo. Di ba mga ganon? Oh, may nanatili na mas matagal, matanda na. Di ba? So, napakaganda yung panahon mo ngayon, gamitin mo na, sundin mo ng sinasabi ng Diyos na uunawaan mo na rin lang. Di po ba? Amen? Kaya ni Jesus, ibinigay na sa Kanya ng authority in heaven and on earth. Ibinigay na sa Kanya ng Ama. So, ibig sabihin, kung ito ay flower vase, nandito na lahat, yung kapangyarihan, kaligtasan, yung pagpapala, kagalingan, nasa kay Jesus niya. Kaya nga kung basahin mo ang Revelation, si Jesus ang lumalabas na haharap sa hukuman, na maghuhukom sa bawat nilalang na tao. Kaya exempted dito. Sasabihin mo, hindi na ako magigising yan. Pag namatay na ako, rest na ako. No. Lahat na tao mabubuhay. Haharap lahat sa hukuman ng Diyos. At ang lalabas doon si Jesus. Amen? Kaya sa Kanya tayo humingi. Sa Kanya tayo lumapit. Sa Kanya tayo kasi naibigay na. Kasi napagtagumpayan na niya ang mission na ibinigay ng Ama sa Kanya. Amen? Kaya therefore, yan na. Go. Ayan na, nag-uutos na siya. Amen? Sa mga believers. Lahat tayo, no exempted. Amen? Kaya anong gagawin ng believers dito? Ay magdidisipulo. Ibig sabihin ng magdidisipulo, kasama dyan yung discipline. Ang disciples. Kaya ikaw munang magpapadisipulo. Magpapaturo, kaya nga mayroon tayong para nababasag ang puso natin, kasi dito ang puso, kahit naunawaan mo na nandito ng salita ng Panginoon, kung itong puso natin ay matigas, hindi makakapasok ang Word of God, kaya hindi natin na ipapamuhay. Kaya kung minsan, marami ang mga 20 years nagagamit sa harapan, mamaya, hindi ka magtataka, nasa likod na siya, o wala na siya. Bakit? Kasi ay hindi na ipamuhay, hindi naging lifestyle. Pansamantala lang. Pero kung maging lifestyle natin, palagi tayong nagpapabasag, kagaya yung itinuro ko nung Sunday, na broken-hearted tayo. Di ba alam natin yung broken-hearted, yung kung ano yung broken-hearted, nai-enjoy natin ang buhay natin dito sa lupa. Mamaya, hindi ka takot na mamamatay. Hindi ka nag-aalala. Hello? Kundi nag-i-enjoy ka na ang Diyos ang napapapurihan sa ating mga buhay. Amen? Ayan, teaching them to obey everything I have commanded you. Kailangan, yung na-absorb mo, yung nakukuha mo mula sa Diyos, iyon ang ibibigay mo. Kasi, di ba dito teaching them to obey everything I have commanded you. Hindi ka naman obedience. Sa Diyos, yun lang. Wala kang may bibigay.
Kung ano lang, makitid yung makitid ba yun, yung maliit lang, kaunti lang ang natatanggap mo. Kasi, di ba, kung matigas kasi, talagang, ano yan, hindi na-absorb, di ba? Kaya magandang mamon ang ating puso, di ba? Ang napakaganda dyan, may utos ang Panginoon, pero may pangako siya. Amen? Kaya nga ang pangako ng Panginoon, pinapaano ko sa music team, 8,810. Amen? Iisa lang ito. Ano yung pangako niya dito na mayroon? Kasi kung minsan, ba't na ganun yung ano? Surely, yan. Surely ang promise ng Panginoon, I am with you always. Always. To the very end of the age. Amen? Sasamahan tayo. Can you imagine? Kung siya ang kasama mo palagi. Di ba? Hindi tayo magkukulang. Hindi tayo maaano. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya yan, ang ano ng Panginoon. Ano kasi yung Great Commission? Dito, iano natin yung Great Commission. Next, Great Commission. Ano kasi yung Great Commission? Ayan, ang Great Commission niya sa atin ay, yan, ibig sabihin, basahin natin, refers to a mandate or authoritative charge given by God or Jesus Christ to individuals or groups to carry out or to complete specific tasks or mission. Ito yung talagang mandate. Walang excuses. No? Lahat tayo yan. Maging si Jesus na isama, at nung natapos na ni Jesus yung pinagawa ng Father sa kanya, nag-stay siya dito sa mundo na 33 years, no? Siya na ngayon na ang nagmamando. Amen? Siya na nagbibigay. Pwedeng groups o individuals. Amen? Na tayo ang magkikere o magkukumplito. Ito ang matindi, specific task. Amen? Specific task. Talagang sa iyo yan. Sa akin to. Amen? At grouping at napakagandang ating iglesia, may ladder of success tayo. Mayroon tayong proseso na ibinigay ng Diyos sa puso ng Tatay Larry, may mission, may goal. Amen? Kaya napakagandang, kung clear sa atin yun, na-absorb natin yun, madali lang tayo sa ating pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Praise God. To carry out God's will on earth. To save the lost. Kasi dati tayo lahat lost. Pero salamat sa Panginoon na tumayo, matindi ang pagtayo ng mga naunang nanampalataya kay Jesus. Pinaglaban nila kung mapag-aralan lang natin yung kung paano sila nag-end sa mundo, yung kamatayan nila. Grabe. Pero tumayo pa rin sila. Nagtiis pa rin sila. Amen? Hallelujah. Kaya bunga tayo nun. Kaya tayo naman, susunod lang tayo yung kung ano yung na kukuha natin, yun din ang ating ibibigay. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya pasa-pasa lang yan. Pero it depends kung ano yung nakukuha mo. Kaya kung minsan ang hirap natin maggawa kasi baka hindi tayo nakakakuha. No? Amen. Kaya nakakagawa man tayo pero hindi tayo nakapagtitiis, hindi tayo nakapagtsatsaga kasi hindi pa namumuld yung character natin. Amen. Kaya yan ang commission. And then next, sister, So yan, go. Move yan. No? Go, ibig sabihin, umalis ka sa comfort zone mo. Amen? Make disciples, all people. Walang exempted dito. All people. Napakasama man niya, mayroon pa rin siyang karapatan na maligtas. Walang pinipili. Kung sabihin na, siya ang mabait. No, mabait ka man, di ka man mabait. Kailangan mo pa rin malaman ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Next. Ayan. Ano yung natin? The Lord Jesus was commissioned by
the Father. Siya ang unang ikinommission ng Father, si Jesus. Kaya then Jesus came to them and said, all authority. Yan na, yung na-explain ko kanina. Pero gusto ko lang ibasahin natin sa Matthew chapter 20, verse 28. Amen? Yung itinuro ko kanina sa mga music na mismo si Jesus, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran siya, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kaya mismo siya ang una, napakagandang maging example natin para tayo ay magiging tama yung pamamaraan natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya dito ang itinuro ko kanina, una ay yung pagiging mabuti at matapat. Una, dapat tayo ay magiging mabuti tayo at matapat sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya kung habang tayo nagpapamold sa Panginoon, dati hindi tayo mabuti talaga. Kaya unti-unti yan. Diba, nung sabi niya sa 1 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old, yung mga suplada mo na, yung mga kayabangan mo na, mga ganon. Has done. The new has come. Ibig sabihin, unti-unti yan. Kaya nga may awit tayo, binabago ako araw-araw. Hindi ka magic na magbago. Kung minsan, pabalik-balik ka pa nga Ako rin. Pero salamat sa Lord dahil may goal tayo. And every believer must be a disciple maker. Amen? So Jesus mismo, amen, ang una, napunta siya dito sa lupa, Diyos na siya. Kaya nga, palagi kong sinasabi na pinapaalala sa inyo na virgin si Mary nung binuntis niya si Jesus. Bakit? Hindi para sambahin siya, kundi ipaalam na si Jesus, hindi siya nagmula sa dugo ni Adan na nagkasala. Kaya wala siyang kasalanan. Naggaling tayo sa dugo ng ating tatay. Ang ating tatay galing sa dugo ni Adan. Kaya makasalanan tayo. Kaya nga sa Roma chapter 3 verse 23, all have sinned. Naging short tayo sa harapan ng Diyos. Walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamagitan lang ng pananampalataya natin sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo'y natubos sa ating kasalanan na minana natin kay Adan. Kaya nagiging mabait na tayo. The old has done, the new has come. Amen? Kaya nobody's perfect dito, pero pwede tayong maging mabait kung pinananatili mo si Jesus sa iyong puso. Pero iwanan mo, ako, kahit pastora na ako, kung hinubad ko si Jesus sa buhay ko, babalik ako yung dati ko. Pero salamat lang, habang may buhay, may pag-asa. May 1 John 1:9 na naman tayo. If you confess your sin, He is just and righteous to forgive us. Kaya kung minsan nag-iiral yung pagkatao namin si pastor, sabi ni pastor, punta ka nga sa kwarto, magpababad ka pa sa presensya ng Lord. Di kita naunawaan, mga ganon. Kasi nobody's perfect. Anytime, pwede tayong, kasi makapangyarihan din ang dyablo. Kaya nga, inutos ng Panginoon yung sa Ephesians na isuot natin yung armor palagi. Yung, yung God's armor. Yung, yung helmet of salvation, yung brace of righteousness, yung belt of truth, yung sanggal. Yung swords of the Spirit, and then yung sanggala. Words of God. Words of God ang alam ko yung sapatos. Basahin na lang ninyo. Amen? Hallelujah. Kaya napakaganda na isuot natin palagi yun. Amen? Para magawa natin tong komisyon. Kasi ang umahad lang kuminsan dahil sa ating mga emosyon. Dahil sa ating mga rason. Amen? Kaya hindi natin nagagawa ito. Pero alam ba ninyo, ito ang
pag-iipon sa kayamanan sa langit. Yung pagsunod sa kanyang pinapagawa sa atin. Amen! Para mapagtagumpayan naman natin yung pag-absorb, pag-angkin, yung mga promises niya na hindi niya tayo iiwan, na tayo pagagalingin, na tayo patatawarin. Yan ang mga promise ng Panginoon. Amen! The Lord Jesus commissioned His disciples. Kaya ngayon, therefore go and make disciples in all nations. Yung nano kanina. Next, sister, So, sa number 3 na tayo, no? Dito tayo maglalas, pero mahaba ito. The Lord Jesus is commissioning all the believers. Kaya wag mong sasabihin na, hindi pa ako nag-aral ng SOD, hindi ko pa pwede yan. No. Kaya nga mag-aral ka, o kaya dadaan ka sa proseso para gamitin ka ng Panginoon. Pero kahit hindi ka pa dumadahan doon, para sa'yo pa rin ito. Anong sabi? Pwedeng basahin natin si Jesus ito Si Jesus na nagsasabi sa John chapter 17 verse 20 to 21. Basahin natin, 1 to 3, go. I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through this, their message. Can you imagine? Sino ang mga who dito will ever believe in me through their message? So yung itinuro ng mga disipulo niya, amen, at nanampalataya sa mga itinuro, hanggang yung sumampalataya, ipinag-pray na rin na sa panahon na yun ni Jesus. Hanggang ngayon, tayo na sumasampalataya, naniniwala kay Jesus dahil sa mga message ng mga nagmi-message. Kaya ikaw rin, yung imi-message mo, amen, ay sumasampalataya sila, ipinag-pray rin ni Jesus. Amen? Hallelujah. So, I pray that they will all be one. Amen? One faith in one moving of the Holy Spirit. Just as you and I are one. Ang kinakausap niya dito si God the Father, na kung paano tayo nagkakaisa, sabi niya, sa God the Father, ay ganun din sila. Father and I am in you, and may they be in us, so that the world will believe you sent me. Amen? Dahil, di ba palaging sinasabi ni Jesus na ang mga ginagawa kong ito, hindi ko ginagawa sa sarili ko lang. Kaya nga, namuhay si Jesus dito sa mundo, hindi sa gusto niya, hindi sa mga kasiyahan lang niya, kundi sumusunod siya sa gusto ng God the Father. Kaya tayo naman na sumasampalataya kay Jesus, hindi yung gusto na natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo na we must be die sa ating ourselves, kundi we must be offer ourselves to God, na ang Diyos na ang nagmamaniobra sa ating buhay. Amen? Praise God. Kaya walang mahirap sa buhay na ito kung ang Diyos ang nangunguna sa buhay natin. All believers are commissioned to go and share the good news to all people. Ano yung good news? Yung ginawa ni Jesus sa cross ng Calvary. Yung salvation na inoffer ng Diyos sa lahat na namumuhay na tao. Mga darating pang generation. Amen? Hallelujah. Next slide. And then yan. The Great Commission is a divine mandate of all the believers in Christ. The Lord Jesus is commissioning all. Kaya sabi mo sa katabi mo, kurutin mo siya kahit ikaw. Para sa'yo rin yan. Amen? Hallelujah. Kaya no excuses. No exempted. To share the message of, ano yung mga isi-share natin? Salvation. Kaya sisiguradihin mo na naligtas ka na, kasi kung di ka pa naligtas, nako, wala kang maisishare. No? Through the death and resurrection of Jesus Christ. To tell, people that they can be redeemed from sin through faith in Jesus Christ. Matutubos ang kasalanan kahit kaano siya kasama. Amen? Dahil sa dugo ni Kristo, yung sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. All believers are called to share the good news to others. Amen? Next. Hallelujah.
So, sa 2 Corinthians 5:20, basahin natin. So, we are ambassadors for Christ, as though God will making His appeal through us. We, as Christ's representatives, plead with you on behalf of Christ to be reconciled to God. So, representative tayo. We are ambassador. Amen? Ibig sabihin, we are a living word. Amen? Yung salita ng Panginoon, ipinamumuhay mo, nakikita si Kristo sa buhay mo. Nakikita yung kabaitan ni Kristo. Sino ba si Kristo? Nung nandito siya sa lupa, maunawain, mabait. Hindi siya palaban. Hindi siya murmuring. Ano yung mga murmuring? Yung mga magagaling sa laws. Mga nagmumurmur. Di ba? Pero siya hindi. Tumatayo siya sa katotohanan. Kung ano yung sinasabi ng God the Father sa kanya, ginagawa niya. Bakit niya nagagawa? Kasi madaling araw pa lang siya. Nagpapasakop na siya. Pumupunta siya sa bundok to pray. Amen? May talagang napakaganda yung mabigyan natin ng panahon ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya, iyan, God were making His appeal through us. Amen? Representatives. Yan ang mga in behalf ng ating Panginoong Jesus. Nare-reconcile yung nasirang relasyon ng tao sa Diyos na napakahaba yung pagitan, nare-reconcile. Amen? Nagkakaayos. Amen? Kaya tayo ay kagamit-gamit sa kapurihan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Kaya, pahalagahan mo ang buhay mo dahil mahalaga ka. Amen. Kagamit-gamit ka. Amen. Hallelujah. Next. Ayan. Ano kasi ang ambassador? Ayan. Kasi tayo, representative yun ang ambassador. So, tayo ay ambassadors for Christ. We act. Ayan na ang mga act natin, mga ginagawa, according to the authority and responsibility entrusted to us by God. May pinagkatiwala ang Diyos sa atin. Nakapangyarihan. Amen? Hallelujah. Pwede may kapangyarihan tayo mas malakas kaysa kapangyarihan ng sino mang espiritu sa mundo. Kasi sabi ko nga, totoo na may kapangyarihan ang dyablo para linlangin tayo. Pero mas makapangyarihan tayo para labanan anumang kasinungalingan ng dyablo sa'yo. Amen? Hallelujah. Ano ang mga kasinungalingan ng dyablo sa atin kung minsan? Sinasabi, mahina ka. Hindi mo kayang magbago. Mga ganon. Kaya natin magbago. Amen? Kasi yung dati noon, sinungaling tayo. Dami nating mga kayabangan dati. Di ba? Pero dahil ngayon, gagamitin ka na ng Panginoon, kaya siguro sasabihin ng dyablo sa'yo, hindi ka na pwedeng magbago, takpan mo na lang yung mga nakaraan mo. No. Mas magandang i-open mo yan. Hello? Kasi habang tinatakpan mo yan, ano yung maingay na yon? Pwedeng patay muna natin. Tignan nyo, nag-i-interrupt para maano natin yung init ng presensya ng Panginoon. Ganun ang kaaway Amen? Kung ano-anong mga ginagawa niyang to interrupt you, imbis na nag-grow ka na sa spiritual mo, uuperan ka ng pansamantala. Mga games sa cellphone mo. Daming mga offer yan. Ako, nakaka-relate din ako dyan. Na hindi sa games, sa kwento. Mahilig kasi ako sa kwento. Kasi nung college ako, kahit ilang pocketbook, pwede kong basahin yan. Nagkakandilan ako kung kaya binabalik ng kaaway yan. Ang dami ngayon mga kwento na pwede mong basahin sa Facebook. Lumalabas sa akin kasi nag-apps ako minsan.
Pero alam ba ninyo ngayon, ginagawa ko XXX kasi tinatapik ako ni pastor. Ilang story nang nabasa mo. Kasi kung minsan kahit nakahiga na ako, nakikinig pa rin ako ng kwento ng buhay. Diba? Kaya yun ang mga ng kaaway to interrupt. Diba? Nagising kami yung traps of the enemy na pinag-aralan natin. Siguro nalulung ako mga ilang buwan na ganyan. Pero nung napag-arali yung traps, oo nga, aliwan ko lang, pero mali. Kung minsan, nadudun na tayo nabababad. Tapos pag nahiga ka na, Lord, you know everything with me. In Jesus' name, amen. Yun na lang. Imbis na nakikiusap ka sa Panginoon. Di ba? Hello? Sino nakaka-relate sa atin? Sa dami ng mga reels. Hindi masama yun. Kaso lang ang masama kung nauubos mo yung oras mo doon na wala ka ng oras sa Panginoon. Dapat priority natin ang Panginoon. Amen? Kasi minsan lang ang buhay. Pagkatapos niyan, paghukom, kumusta ang preparation mo? Palaging itinuturo sa atin mga dapat nating preparation sa eternal. Siguro wala naman nang comparing doon, pastora, hindi ko alam. Di pa naman ako nakarating doon. Di ba? Tapos sasabihin nyo sa akin, ba't mas mayaman si Pastora Linda doon? Ako, mas mayaman ako sa Madrid. Ngayon, mas mayaman na si Pastora. Siya noon palagi kong linalab-operingan dahil wala siyang pera. Pero hindi na usang pera doon. Pero bakit? Ang ganda ng mansion ni Pastora doon. Mainggitan pa rin ba doon? Hindi ko alam. Di pa naman tayo nakarating. Di ba? Kaya gawin na lang natin yung alam natin na preparation. Tama, hindi? Bakit nyo sasabihin na wala nang inggitan doon? Hindi ko alam. Alam ba ninyo? Di ko alam. Kaya mas maganda, gawin na lang natin. Di ba? Mag-ipon kayamanan sa langit. Magpatawad. Kayamanan mo yan sa langit yan. Magpatawad. Umunawa. Yun. Ambasador ka eh. Di ba? I-represent mo si Jesus. Inakuha mo yung favor ni Jesus, kagaya yung babae na inabot niya yung laylayan. Kahit laylayan lang, mararanasan mo ang miracle ng Diyos. Amen? Praise God. Kaya yan. Ano yung ambassador? Basahin natin. Ambassador for Christ, we act according to the authority and responsibility entrusted. Itiniwala ng Diyos sa'yo yan. Amen? To us by God. We are called to represent Christ. We speak on His behalf. Kaya, be watchful sa mga lumalabas sa ating mga bibig. Amen? Kung nasaktan, kasi normal, nasasaktan tayo, may feelings pa naman tayo. Diretso ka na sa nakasakit sa'yo. Huwag mo nang sabihin sa iba pa. Chismis na yon. Di ba? Direct ka na lang. Di ba? At sorry, pastora, kung nasaktan ako sa nararamdaman ko sa'yo, sa sinabi mo. Pero totoo naman, nasaktan talaga ako. Di ba? Kung may lumapit naman sa'yo, sabi mo, sorry rin, nasaktan pala kita. Ganun lang. Wala nang rason. Kasi ganito kasi ang ayos mo eh. Di pinaparami mo na. Di ba? Ang sagot lang ng lahat ng sakit, sorry. Di ba? Sorry. Kahit niyakap ka, kahit tinapik ka, kung hindi nagsuri yan, parang hinihintay mo pa rin yung sorry. Di ba? Pero ito naman ang sikreto. Kung hindi siya nagsusuri sa'yo, at least nagpapatawad ka, ikaw nagagaan. Di ba? Kaya pinipili pa rin. Ayan, we are living example. Yan. Amen? Example of the power of the gospel. Ibig sabihin yung sabi ko nga, ang salita ng Panginoon, pinamumuhay yan. Hindi pinag-aaralan lang. Amen? Through our testimony, nakikita sa buhay. Amen? In our new life in Christ. As an ambassador for Christ, we represent our home. Ano yung home natin? Pilipinas. Amen?
Ang home natin originally, langit. Anong gusto mo? Langit, impyerno. Yun lang naman ang destination natin eh. Kung impyerno, edi enjoyin mo na lang ang preparation mo dito. Huwag yung ganyan, no, panglangit ako ngayon, bukas pang impyerno, ganyan ka maglakad. No, sayang lang, pang impyerno pa rin. Kasi walang maliit o malaking kasalanan. Maliit man ang kasalanan mo, kasalanan pa rin. Walang white lies. Kasalanan pa rin. Pero anong sagot ng kasalanan? Kapatawaran. Sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is just and righteous to forgive us. Amen? Hallelujah. Kaya yan. May ano pa, anong sabi niya dito sa Philippians 3:20, na we are ambassador, representative tayo kung saan ka. Kaya sa kingdom of God ka, edi Christ-like ka. Di ba? Pinipili natin. Hindi ko sinasabi dito yung perfect. Nobody's perfect. Everyone sa atin, walang super spiritual. Pero pwedeng ipamuhay ang kabanalan ng Diyos. Amen? Pag nagkamali ka, balik ka ulit. Magpasakop ka ulit sa Lord. Amen? Kung nasaktan ka, magpatawad ka ulit. Mamaya masaktan ka na naman, magpatawad na naman. Di ba? Kasi may emotion nga tayo, may feelings nga tayo. Pero pinipili natin yung kalooban ng Diyos. Amen? Our mission is to share the preach the message of kingdom of God. Yung ibig sabihin nito, mag-preach ka. Kahit yung John 3:16 lang, may pwede mong pag-anuhan yan. Ang ginawa ng God the Father, labis na nagmahal sa atin. Anong ginawa ni Jesus? Ibinigay niya si Jesus. Anong ginawa naman ni Jesus? Hanggang kamatayan. Nagtiis siya para sa ating kaligtasan ng lahat, no? Pero anong gagawin mo naman na tao? To believe. Whosoever believes in Him should not perish. Ibig sabihin, hindi siya mapupunta sa impyerno, kundi mapupunta siya sa eternal life kasama ang Diyos. Amen. Kaya yan, pwede mong i-preach yan. Then yung testimony mo, ano ka noon? Ano ka noon? Dati ako noon, may pagkamayabang. Mga ganon, no? Di ba? Pero dahil binago ako ng Panginoon, isang araw may nag-share sa akin, at palagi ako nagbabasa ng salita ng Lord, palagi akong umaatin sa gawain, binago ako ng Diyos. So, naging mababa na ako, mga ganon. Pinagtapat ko lahat yung mga kayabangan ko, kasinungalingan ko noon, pinagtapat ko. Di ba? Kaya binago ako ng Diyos. O yan. Kaya ngayon na, makapag-move na ang Holy Spirit sa atin. Amen? So, magandang, i-preach mo sa kinaharap mo one-on-one. Amen? Yung pagbabago mo, yung dati ka noon, at saka paano ka nabago, at ano ka na ngayon. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya yan ang trabaho natin. Amen? Message, the God's love, gaano siya kamahal sa atin. Message na dahil gaano tayo makasalanan, reconcile niya tayo. Amen? Sa Diyos sa pamagitan ng dugo ni Jesus. The message of eternal life, yan. John 3:16, maano niya lahat yan. Kahit isang verse. Di po ba? Mayroon tayong eternal life. Yung isa naman sa impyerno, eternal punishment. Pero buhay ka pa rin. Nararamdaman mo yun. Kaya nga, ang ating kaluluwa, iyan ang pagka-person natin. Tignan nyo si Michael Jackson. Iniba niya yung body niya. Pero ang persona niya, hindi na bago. Iyan ang hindi pa mamamatay. Dahil iyan ang pupunta sa destination niya. Sa langit o sa impyerno. Hello? Kaya walang exempted dito. Kahit sasabihin mo, ay walang Diyos. Atheist ako. Pero yan lang. Pag nagbuhay tayo lahat sa panahon, takdang panahon,
Buti sana kung sasabihin mo walang Diyos, wala ng Diyos. Hindi ang Diyos talagang nandyan ang Diyos. Walang pinagmulan ng Diyos, walang katapusan ng Diyos. Kasi siya ang lumalang ng lahat-lahat. Siya ang makapangyarihan sa lahat-lahat. Kaya ngayon pa lang, mas magandang mamuhay ka na sa kalooban ng Diyos. Di ba? Dahil may panahon pa. Amen? Ano pa yung natin, i-message natin? Forgiveness. Gaano man kasama, may kapatawaran sa Diyos through Jesus. Amen? Message of peace. Gaano man kagulo ang ating bansang Pilipinas, dahil naniniwala ka, sumusuporta ka sa salita ng Panginoon, masama man ito na leader, magpasakop ka pa rin. Nasa iyo ang peace. Tama mali? Walang rebellious spirit ka. Pipiliin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Hope, pag-asa. Ang pangako ng Panginoon, every gising, it's a blessing. Amen? Ibig sabihin, provide ng Diyos ang iyong pangangailangan pag nagising ka pa. Pero siguraduhin mo, nasa kaharian ka ng Diyos. Amen? Healing, kagalingan. Salamat sa Lord, kahit anong mga nakita ng doktor sa ating katawan, di natin nararamdaman. Healing yun. Amen? Dadaan ka lang sa proseso naman ng mga doktor. Hindi na lang ako magpapagamot. Libre na nga dito sa Espanyang pagpapagamot. Ayaw kong magpa-analysis. Ayaw kong magpa-doktor. Baka malaman ko yung sakit ko. Yun lang. Ka na lang kung isang araw, unti-unti ka na lang nalalagas. You know? Amen? Pero alam ba ninyo, maganda, dahan naman tayo sa proseso ng mga medisina. Kahit once a year lang naman kayo magpa-analysis. Hello? Kasi, gagamit-gamit ka pa sa Lord. Amen? Kaya, restoration. Kahit anong mga nasirang relasyon. Di ba? Ang daming mga nasirang relasyon dahil wala si Kristo sa buhay natin. Di ba? Kaya kagalit mo, maging anak mo, hindi kayo magkausap. Asawa mo, kagalit mo. Ano pa? Kapatid mo, hindi kayo maayos dahil sa kasalanan. Pero dahil ikaw ay natubos na sa iyong kasalanan, inilantad mo na lahat, naging maliwanag ka na, nagniningning ka na sa kaliwanagan ni Kristo. Amen? Walang hindi maaayos na nasirang relasyon. Tama, mali? Dahil ikaw mismo, pinipili mo ang kaayusan. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya restoration. Unity, nakikiisa ka na sa mga kapwa mo Kristiyano. Amen? Hindi ka palaging sumasalungat. Hello, sa mga life group. Yung mga wala pang life group dyan, pwedeng join sa mga life group. Amen? Dito makikita mo yung unity. Breakthrough from the bondage of sin. Amen? Malayan na tayong sambahin ng Diyos. Kaya nga, pag tayo ay sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Yan ang kalooban ng Diyos. Nakaka-worship ka lang sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, kung napalaya ka na sa bondage of sin, sa kasinungalingan ng kaaway. Hindi ka na niya pwedeng paglaruan pa. Amen? Ganon ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And then kung tayo nabumuhay na dyan, deliverance na tayo, freedom na tayo, through Christ, amen, malaya na ang Diyos gumagamit na sa'yo. Kahit yung paglalakad mo lang dyan, na-bless ng mga tao sa atin. Amen? Lalo na sa ating pamilya, unang-una sa ating pamilya. Sabi niyang ganyan, hindi na si Linda yan. Ayan, di ba? Hindi na siya. Di ba? Kaya nakikita talaga yung the new has come. Amen? Praise God. Next.
Ayan, make disciples na tayo. Ito nang dapat nating gawin. Una, yung buhay natin kanina, and then ito na ang gagawin mo kung ikaw ay pagkakatiwalaan na ng Panginoon. Amen? Help someone, spiritual journey. Amen? Makakatulong ka na. Kasi malaya ka na eh. Amen? Wala na yung bandage mo. Wala nang kasinungalingan ng kaaway. Kasi alam ba ninyo, kahit kaunting kasalanan lang, kung hindi ka humingi ng kalinisan, kaya nga pangako ng Panginoon, hindi ka lang patatawarin, kundi purify ka pa, lilinisan ka. Amen? Kasi maging kagamit-gamit tayo. Ito na, make disciples na tayo. Be like a guide, pointing someone to Jesus. Invite to the Sunday service, revival, service, life group. So yan na. Dadalhin mo na sa grupo mo to places where will grow spiritually. Ang wala tayong ibang goal kundi dalhin natin sa Diyos para sila ay lumago. Kaya nga mayroon tayong ladder of success. Iano ko mamaya dyan. Take him to the ladder of spiritual success. Pipsod, ito yung pipsod. Ibig sabihin, pre-encounter, 3 lesson. AGR, post-encounter, 10 lesson. Yung EGR, naka-schedule na tayo sa April 3 and 4. Kaya magpa-pre-encounter kayo kung hindi pa kayo nakaranas nito. Amen? Post-encounter, amen? And then, SOD. Nasa batch 3 na tayo. And water baptism, membership. Kung naka-water baptism na kayo sa anong bata pa kayo, mga ano kayo, okay na yan. Membership, amen? Yung mga hindi pa nagpirma ng membership, ipaalala nyo sa mga leader ninyo. Amen? Teach and impart to everything you have. Ano yung nakukuha mo, natututunan mo sa salita ng Diyos. Amen? Help, mature, become a true disciple of Jesus and be a disciple maker. And then the last, yung last na, yan na. Dati tayo dito, makasalanan, amen, lost. Ang tawag ng Diyos sa atin, nawawalang tupa. And then, naipanganak tayo, kaya nga mayroon tayong kapanganakan na born again. Kaya sinasabi nila, born again, hindi religion yon, kundi experience to God, na dapat tayong maipanganak muli. Ipinanganak tayo ng magulang natin, ding ipapanganak tayo na sa spiritual, sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Ito yon, new believer. Then, kahit new believer ka, dadaan ka sa proseso para mayroon kang kaya magiging immature. Itong matured, maraming mga Kristiyano dito na bumabalik-balik dito. Dapat ma-breakthrough natin ito. Alam niyo yung immature, I am. Gusto mo palaging ikaw ang naalagaan, inililibre, palagi mong ikaw ang umaawit, ikaw ang nagtuturo, isa totoo lang, hindi panay pamumuhay. Pero gusto mo nang magturo. Hindi ka naman maturuin. Mga ganun. Kaya hindi, ito ay immature. 20 years, 50 years na sa Christian. Mature. Mamaya, wala na naman siya. Mamaya, na naman, no? Di ba? Pero, i-breakthrough natin ito. Amen? Dapat mapunta tayo sa matured. Alam niyo yung matured, matured. Sabi mo sa katabi mo, matured ka na. Then, kung matured na tayo, ayan na. Maka-fisherman na tayo, makadadala na tayo, mag-ano tayo. Kasi kung minsan, napupunta tayo dito, pero dito pa lang tayo. Kaya hindi natin naalagaan sila. Wala pa tayo sa matured. Ang dali mong, kaya kung minsan, ikaw rin ang magiging tisod ng inimbita mo. Mga ganon. Amen? And then, yan na, disciple maker na tayo. Amen? Disciple maker. Kasi dumaan na tayo sa ladder of success. Kaya tayo pong lahat ay tumayo na. Amen? Hallelujah. Praying namin ni Pastor June na